So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, nagsalita po ang kapatid ni Vice President Sara Duterte, which is itong si Baste Duterte. Na kesyo, ang sabi niya, eto, kita niyan? Grabe mambudol, no? Pakita natin. Ang sabi ni Baste, they are very eager to destroy the Vice President. Ay, gigil na gigil daw po mga minamahal ang pamahalaan. Nasirain ang reputation ni Vice President Sara Duterte. Diyan palang mali na si Baste Duterte. Imagine paano namin sisirain ang isang taong matagal nang sira na. 'Di ba? Paano namin sisirain si Vice President Sara Duterte? Siya na nga mismo ang sumisira sa kanyang sarili. Diba? So, bakit pa namin sisirain ang isang taong matagal nang sira? Diba? Hindi na natin kailangan yun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, hindi na kailangan magbayad ng administrasyon sa napakadaming vloggers para sirain niyang si Sara Duterte or mag-hire ng trolls, kung ano pa man. Hindi na kailangan ng administrasyon yun. Kasi bakit pa natin sisirain ang taong matagal nang sira? Diba? Kaya nga, sabog-sabog yung yung mga vloggers ngayon, yung mga mensahe nila, kung ano lang yung gusto nilang i-content, yun lang. Kasi hindi naman tayo binabayaran ng administrasyon eh. Diba? Kuripot si PBBM, di tayo binabayaran. Pero mga minamahal, just kidding, imagine nyo yung mensahe ng kabilaan, pare-pareha sila. Isa lang yung kompas nila. Dapat nga yung PCO sana, diba? I-arrange man lang yung mga vloggers, no? Para ma-debunk natin yung sinasabi ng mga fake news ng kabilaan. Kaso wala eh. Hindi naman talaga marunong lumaro ng patas, di ba? Itong si President Bongbong Marcos, hindi katulad ng kabila, di ba? Na kung ano-ano lang, yung kabila, madaya, maduga. Dito naman sa administrasyon, walang binabayaran, pawang suporta lang talaga yung ibinibigay namin. So anyway, going back sa ating topic mga minamahal, so bakit pa nga natin sisirain ang taong matagal nang sira? Kagaya ng sinasabi ni Baste Duterte na gigil daw po yung administrasyon, gigil na gigil lahat kay Vice President Sara Duterte na sirain daw yung reputation niya. Tapos dagdag niya pa, yan, basahin natin mga minamahal. Sabi niya dyan, yung impeachment kasi na yan, they are just pushing for it just to make a bad name out of the Vice President. Uulitin ko sa inyo mga minamahal, matagal na pong pangit ang imahe ni Vice President Sara Duterte. Diba? So bakit pa nga natin sisirain? Nahibang ka ba, Baste? At saka hiningi lang naman natin dito mga minamahal, sagot eh. Diba? Hindi naman tayo nagkikriticize sa kanya. Humihingi lang tayo ng kasagutan. Saan napunta yung pera? Kasi simple, kung meron ka talagang maisasagot, kung alam mo kung saan napunta yung pera ng bayan, madali mo lang masasagot yan. Kung sinasabing, ay, pinupolitika ako, finifishing ako. Kung sinasabi ni Vice President na pamumulitika lahat ng yan, mas madali niyang masasagot kung meron siyang legit na ebidensya. Kaso kung wala, weak defense yan, yung sasabihin pinupolitika siya. Wala nang maniniwala dyan kay Sara Duterte. Diba? Alright, sabi pa dito, as far as our camp is concerned, wala namang kasalanan yung Vice President natin. Wala daw kasalanan, mga minamahal. Manahimik na lang daw sana tayo. Alam nyo, 2025 na, wala pa rin character development, no, mga minamahal, itong mga Duterte. Imagine uulitin ko sa inyo, hindi po tayo nagkikriticize. Tayo po ay humahanap ng kasagutan na hindi po ibinibigay sa atin ng maayos ni Vice President Sara Duterte. Karapatan natin malaman kung saan napunta ang kaban ng bayan. Yung inaakusa natin sa kanya, gusto lamang po natin makarinig ng kasagutan. Simple lang naman saan napunta yung pera ng bayan, masasagot mo ng maayos kung alam mo talaga kung saan napunta. Kaso kung hindi, talaga nga namang mahihirapan ka. At by the way yung sasabihin wala daw siyang kasalanan, ano yung ginawa niya sa Kongreso, yung pambabastos? Hindi ba yun kasalanan? Yung napapanood ng maraming Pilipino na pinagbabantaan si PBBM, hindi ba yun kasalanan? Mga minamahal? Hindi ba yun kasalanan? Yung pagsisinungaling,
patungkol sa kanyang bank accounts or ill-gotten wealth kung tawagin. Hindi ba yun kasalanan? Diba? Nagtatanong lang tayo mga minamahal ha. Nagtatanong lang tayo. Kaya ngayon na nabubulgar na ang pamilya ng mga Duterte, lalo na itong si Vice President Sara Duterte, abay, todo linis ang kanilang ginagawa. Pansinin ninyo, magsasalita si Sal Panelo, magsasalita si Baste, o ang kanyang ama. Kumbaga, magaling sila sa diversionary tactics. Magaling kayo mambudol eh. Di ba? Nanguuto, mga minamahal. Kaya kayo, mga Pilipino, mga nakikinig sa akin ngayon, huwag kayong magpapabudol, huwag kayong magpapauto dito sa pamilya ng mga Duterte. Di ba? Yung sasabihin walang kasalanan. Anong walang kasalanan? Kung walang kasalanan, dapat nasagot niya yung mga tanong na nire-raise natin patungkol nga po sa pera, sa confidential funds. Kung meron talaga siyang maisasagot. Diba? Ay, wala tayong magagawa. Kapatid yan ni Basti Duterte. Blood is thicker than water. Sabi pa nga nila. So, kailangan naman ilaglag niya yung kanyang kapatid. So, talaga nga namang kakampihan niya yan. Or else, nagsa-self-destruct lang. Itong si Pulong Duterte, itong si Basti Duterte. Nagsa-self-destruct lang para mailipat sa kanya yung issue at nang hindi na sa kanyang kapatid. Pwedeng ganun nagtutulungan. Pero sa akin, mga minamahal, tell it to the Marines. Yun lang yung masasabi ko. Tell it to the Marines. Diba? Yung ginagawa niyong pagtatakip sa kapatid mo, kwento mo sa pagong. Doon kayo humarap sa proper forum. Kung haharap man itong si Sara Duterte. Kaso sa aking napapansin, abay, mailap yung impeachment ngayon kay VP Sara. Bakit? Nauna niya nang sinabi na mukhang hindi naman daw siya kailangan. So bakit pa daw siya attend? Noon kay tapang-tapang, noong November, sabi ni Sara Duterte, mga minamahal, sige, impeach nila ako. Pag na-receive ko yung article of impeachment, pupunta ako sa impeachment court kasi doon yung proper forum, doon ko mailalahad yung mga ebidensya. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal. Diba? Yun daw yung tamang forum para makapagsalita siya kasi ang sabi niya, masyado daw pong dinidikdik, dinidiin yung kanyang mga tauhan. Ngayon, na na-impeach na itong si Sara Duterte, bakit parang nagpaligoy-ligoy yung statement ni VP Sara Duterte? Kaya nga parang napapansin ko na ay na-judge something ba sa kanya brains? Tama pa ba yung pag-iisip ni Sara Duterte laban bawi? Kayo nga mga minamahal, sige nga, tama ba yung pag-iisip ni VP Sara na laban bawi? Diba? Parang yung sa West Philippine Sea issue lang din. Diba? Na itatapon niya daw yung bangkay ni Marcos Sr., former President Marcos Adrenaline Sr. sa West Philippine Sea. Hukayin niya daw sa libingan ng bayani. Hinukay ba? Wala, puro lang salita. Diba? Parang may mga aning-aning sila sa pag-iisip. Katulad din ni Digong, mag-jet ski daw, tapos maglalagay ng flag doon sa West Philippine Sea. Ginawa? Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, isang malaking kabudulan na lang po kung maniniwala kayo dito sa pamilya ng mga Duterte. Diba? Kaya kung ako dito kay Sara Duterte, para hindi siya mapahiya, mag-resign na lang siya. Kaso, pag mag-resign naman mga minamahal, itong si Sara Duterte, abay tuloy pa din naman ng impeachment. Diba? Kasi may 2 prayers yan. Una, matanggal siya sa pwesto. Tapos yung pangalawang prayers is hindi na siya makatakbo sa kahit anong posisyon dito sa ating gobyerno. At the end of the day, wala pa ding mapupuntahan at mapapatunguhan itong si Vice President Sara Duterte, kundi ang umiyak na lamang. Diba? Alright, mga minamahal. Yun po, pahingi lang po ako ng comments ninyo. Pasensya na mga minamahal kung nakakapag-upload tayo gabi na tapos medyo hindi maayos yung content natin, putol-putol yung signal. Gawa nga po nandito kami sa China at bawal dito yung YouTube, bawal dito yung Facebook. Pero gumawa kami ng way para makontak namin kayo, mga minamahal. Sana naman tulungan nyo din kami, no? Na kahit nandito kami sa ibang bansa, send lang kayo ng topics, di ba? Para na-update kami
Di ba kung ano yung kaganapan dyan? So anyway, maraming salamat din pala sa mga tao na bumabati sa atin. Di ba? Na hindi tayo nakakalimutan. Alright, mga minamahal. So, pahingin lang po ako ng comments, like, and share. Ako po ay magpapaalam na. It's me again, Alicia Nyo. Ingat mga kababayan. Maraming salamat.